Samantala, bagamat nasa abroad, partikular sa The Hague, the Netherlands, si Vice President Sara Duterte ay patuloy naman ang pagbibigay ng impormasyon o update sa mga naging kaganapan sa ginagawang impeachment trial sa Senado. Tiniyak naman ang depensa na walang itinatago si VP Sara at hindi ito takot na isapubliko ang kanyang financial records. Hirit naman ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte, hindi raffle draw o fishing expedition ang impeachment kung saan kukunin lamang ng prosekusyon kung ano ang mahuhuli sa kanila umanong lambat. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden! Yes, Alex, yung naging desisyon ng Senate Impeachment Court na isabpina yung mga financial records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Atty. Mans Carpio ay wala pa raw siyang plano na iakyat ito sa Korte Suprema. Pero ang defense team niya ay handa raw na harapin ang bawat dokumento at kumpiyansa na walang malalambat na ebidensya mula sa mga ito ang prosecution panel. Updated si Vice President Sara Duterte sa mga nangyari sa Day 7 ng impeachment trial laban sa kanya. Yan ang kinumpirma ni Defense Impeachment Trial spokesperson Attorney Michael Powa. Ayon kay Powa, nakausap niya si VP Sara ukol sa naging desisyon ng impeachment court na isabpina ang tax at bank records, gayon din ang AMLAC filing nito at ng kanyang mister na si Atty. Mans Carpio. Ang Vice Presidente ay nasa The Hague, Netherlands. Kumbaga, as a matter of fact lang yung naging usapan namin. I-report ko lang na ito yung nangyari. She said, okay, well, you know what to do naman. Idiniin din ni Powa na hindi pa nila napag-usapan ni VP Sara ang pag-akyat sa Korte Suprema bilang legal remedy. Sa ngayon, wala pa because syempre, when we advise her, we'll also have to give her the pros and cons in everything. No? So I'm preparing to do that. And then once mailatag ko siguro sa kanya, doon lang siguro siya makakapag-decide kung okay sa kanya. Ipinagmalaki naman ng prosecution panel na panalo sila sa naging desisyon ng impeachment court. Magkakaroon tayo ng pagkakataon na makita na natin ng buo ang buong yaman ng Vice Presidente at napakahalaga nito. Pero kumpiyansa ang depensa na walang malalambat na ebidensya ang prosekusyon mula sa mga pinapasabpina na financial records. Well, sa atin, of course, I'm familiar with the documents. Hindi ko naman ikakailayan. So I'm fairly confident. Although, syempre, sabi nga natin, parati tayong with guarded confidence. Kasi in the course of the trial, you know, twists and turns can happen. But I'm fairly confident na wala naman silang mapapatunayan. Iginiit din ng defense panel na ang kanilang pagtutol sa sabpina ay hindi lang para sa Vice Presidente kundi sa lahat ng mga Pilipino. Hindi naman kami takot sa dokumento. Kung lumabas man yung lahat ng yan, handa din naman kaming harapin bawat isa sa mga dokumento na yan. Kaya lang naman kami nag-oppose dahil we really firmly believe na itong subpoena ay overbroad at may mga batas na maapektuhan that are there not only meant to protect the Vice President or impeachable officers but all of us. That's why we really just had to point that out in our oral arguments. Tinawanan naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang prosecution panel na ngayon lang humihingi ng mga sabpina para sa mga dokumentong hawak nila mismo noon, kabilang ang mga income tax return na naisumiti na sa Senado subalit ibinalik sa BIR. Anya, ang impeachment ay hindi isang raffle draw at hindi rin ito isang fishing expedition kung saan kukunin lang ng prosecution kung ano ang mahuhuli sa lambat. Idiniin pa ni Kong Pulong na kung seryoso ang mga ito sa kanilang mga paratang laban sa Vice Presidente ay dapat kumpleto na ang kaso simula pa lamang sa umpisa. Naniniwala siya na hindi ang mga dokumento ang kulang, kundi mismong kaso laban sa kanyang kapatid na si VP Sara. Tiniyak naman ng depensa na walang itinatago ang Vice Presidente at lalong hindi takot na isapubliko ang financial records nito. Ang posisyon lang talaga namin is unang-una sa lahat, ang legal system natin may presumption of innocence. So hindi para sa amin hindi naman tama yung sasabihin na kung wala kang itatago, ilabas mo na.
Kasi kung ganun, wag na tayo mag-search warrant. Wag na tayo magkaroon ng mga proseso, di ba? Kasi kung ganun, hahamunin ka lang na ilabas mo, dapat ilabas mo. But naintindihan din niya that we had to make our opposition just to at least put on record kung ano yung mga nakikita nating violations. Alex, hinihintay na lamang ng defense team ang original copy ng naging ruling ng impeachment court bago gumawa ng susunod na hakbang. Alex? Okay, so far ngayon, Eden, tapos na ba ang pang-8 araw ng impeachment trial ngayon? Alex, bago tayo kanina tumayo dito sa live point, ay si Senator Judge Alan Peter Cayetano yung nagsasalita sa sesyon. Kaya hindi pa natin alam kung tapos na nga ba tuluyan ng tinapos itong impeachment trial ng day 8 ng impeachment kay VP Sara. Ayun, ito kapapasok lamang na balita, Eden. Bukas ang itutuloy ang pagtatanong ng mga senator judges dito sa inilagay na witness ng prosecution na si Attorney Matibag ng NBI. Tapos at binabanggit na simula sa sona ng Pangulo walang gagawing impeachment trial. At maging sa 28, di ba 27 yung zona, 28 ay pagbibigyan ang minorya para magbigay ng kontra-zona ng Pangulo. So walang impeachment trial on the July 27th and 28 at magre-resume sila, Eden, on July 29, itong sinabi ng presiding officer. Pero magbabago ng oras, Eden, medyo maganda para sa atin to. Dahil alas 10 na ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang impeachment trial starting July 29 dahil nga simula na yan ng sesyon, yung alas 4 ay intended na yan sa sesyon, Eden. Ayun. So yan ang naging final decision nila, Alex. Siguro okay naman din yung oras na yan, yung alas 10, medyo sa ating mga magko-cover, medyo parang mas maaga na ang aming gising para makarating kami dito bago magsimula yung paglilitis. Tama nga naman kasi may iba pang trabaho yung mga senador, yung kanilang mandato bilang mga mambabatas. Pero kanina, Alex, ay humiling din yung defense team na ipagpatuloy din yung kanilang pagtatanong, yung kanilang cross-examination dahil may mga bago nga na nabanggit yung testigo na si Attorney Matibag dito sa kanyang naging testimonya sa day 8 ng impeachment trial laban kay VP Sara. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata rin po natin dyan sa Senado.